Ayan, live na po tayo. Hello, hello. This is your host, Trixie Billy 11. Ito po yung reaction video na naman po natin tungkol dito sa reaction. Ito na po ang ating Pangulo, PBBM, na ang sinasabi niya ay papalag na siya. Pero bago natin panoorin yan, tignan po natin itong, hindi, mamaya na lang ito. Ang reaction muna natin ito. Sumagot na sa wakas ang ating Pangulo. Malamang ito yung galit I mean, kahit po gaanong pagtitimpi mo, pag napuno ang salok, kakalas at kakalasan yan. So, pakinggan po natin ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan. Okay. So, kasi naman, tignan nyo ha, kung magmura, kasi kung tutuusin, pambabastos na yun eh. Ano yun, kagaya ng tatay niya na nag-PPI? So kung murahin niya ang Pangulo, di ba ang sinasabi nga sa Biblia, honor your, kung ano man yung mga tawag ito, mga officials. So kung sino man yung maupo na presidente, di ba dapat igala? Nasa Biblia din po yun. Pero paano papaniwala na nagbabasa nga ng Biblia o naniniwala kung ganun-ganun na lang kung magmura? Di ba? So di ba, sabi nga, kung sino man ang nailuklok na Pangulo na mamumuno sa tribo o sa bansa, dapat igalang. So anong ginagawa niya? Siya bilang pangalawang Pangulo, dapat siya ang nakaalalay sa presidente. Di ba? So ano yung ginagawa niya? Di ba? Ano yung ginagawa niya? Gusto niya magpresidente na siya? Well, maghintay muna siya. Dapat noon pa lang sana ang tinakbuhan niya kung sinasabi niya na si PBBM hindi marunong magpresidente, di dapat noon pa lang sana siya nagpresidente. Tignan natin kung mananalo siya, kung nanalo siya. Tapos ngayon, ni hindi siya marunong, yan ba ang iboboto ng sambayan ng Pilipino? Hindi marunong gumalang sa batas. Sa ginawa na lang niya sa Senado, nagwawala na sila doon. Nagmumura na siya dito. So, yan ba ang iboboto ninyo? Iboboto natin na susunod na presidente? Isip-isip mga kababayan. Okay, tuloy natin. Ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of aking papalagan. Hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Okay, exactly. Di ba nga ilang beses natin pinag-uusapan yan? Isa lang naman para hindi ganyan na tapos sasabihin niya, wala kaming kakampi, wala kaming kakampi. Isa lang naman ang dapat niyang gawin sumagot, ipaliwanag kung ano, saan napunta ang pera ng mga mamamayan, ang pera ng ating bayan. Pera ng taxpayer yun. Taxpayers money yun. Tapos nagwawala siya ng uungkatin dahil lang sa undersecretary niya, na minamahal niyang undersecretary na contempt. Bakit na contempt? Dahil sa sulat yun na pinadala nila sa COA. Hindi yun dahil sa pagsagot-sagot niya doon sa mga questions nila sa kamara. Hindi po yun. Kayong mga natutulong, mga bulag, magbasa-basa, mag-isip-isip din kayo. Hindi naman ako matalino, pero at least nag-iisip.
Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang Okay, so bilang lingkod bayan, pinagkakatiwalaan ka, dapat magsabi ka ng totoo. Nagsasabi kasi yan ng totoo. at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong Sabi niya sa pamamarang chichirya, "Hello, Mary Grace, Mary Grace Piatos, nasaan ka?" Lumabas ka na kasi, Mary Grace Piatos, para sagutin mo ang mga akusasyon. Mary Grace, where are you? din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive Oo, mabuti ka pa nga, mahal na mabuti ka pa mahal na Pangulo o PBBM, iginagalang mo ang separation ng power. We have the judiciary, executive, and legislative. Sa kanya, gusto niyang saklawan, pati doon sa kamara, di ba? Siya yon, hindi marunong gumalang sa batas. Nagwawala. branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang bata. Okay. So ang sinasabi ng Pangulo dito, igalang natin ang batas. We have the rule of law. Rule of law. Pero sila ang iniisip nila, they are above the law. Kanina lang sa kamara, di ba? Lang point of order, basta nilang nagsasalita doon, tapos sabi niya, wala kaming kakampi dito. Bakit? Kampihan ba doon? Ganun pala yun. Ang isip niya, kampi-kampihan lang. Tawag nito, kampihan lang doon na kapag kakampi, kagaya doon, di ba? Doon sa Senado, may kakampi siya, marami siyang kakampi. So hinahayaan siyang magsalita. Pero dahil dito sa lower house, hindi siya pinapayagan. Kaya sabi niya, kampihan? Kampihan lang? Talaga? Really? Okay, tapusin natin to. Kumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Okay. So, ang sabi ng Pangulo, magtrabaho po tayo. Diba, sabi niya, dapat matapos na ito para makabalik na kami sa trabaho namin. Bakit? Hindi naman naantala yung trabaho nila nang dahil lang sa hindi naman lahat nandoon sa hearing. Ilang beses ba ang hearing nila? Isang beses sa isang linggo? 2 beses sa isang linggo? Okay. So, hanggang dito na lang ulit sa reaction video natin. See you on the next reaction video. Bye-bye. Saan man kayong panig ng mundo naroon, sana'y nasa mabuti po talaga. This is your host, Trixie Villa 11. Thank you.